Walang aliwan. Umayos ka na, okay. Sa isang madagay ang kios ko ay nanananghali ang pinakamataas na tao sa lalawigan. Nasa harap ng hapag, ang alkalde, si Ibarra, at ang kanyang katipang si Maria Clara. Naroon din ang alferez, ang kapitan, mga fraile, at babaeng mga iba. Sa kanilang pag-uusap ay dumating ang isang pahatid gawad. Nag-abot ng isang telegrafo kay Kapitan Sam. Mga kaibigan, darating na yung hapon ang kanyang pangalan, ang kapital nila, at sa aking bahay siya tutulog. Patuloy sa pagkikuntuhan ang mga tao sa harap ng hapag. Alam ba nito na ang tagaluto ni Loko Ibarra, pinakamagaling na tagaluto sa buong mundo. Ang pagsasalitaan ay napalago. Iba-iba, saan iba-iba. Ang iba, tungkol sa kanilang karanasan lugar. Ang iba naman, tungkol sa kanilang negosyo. Ilang sumilipay ang ating kanila. Iba-iba. Ay, wow. Pag-itulot na. Ayo. Wala akong nalalaman sa arkitektura. Inatawanan ko lang ang mga arkitekto at ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Tingnan niyo ang ibang yan. Ako ang gumuhit sa plano niya. Ngunit, ulit tumayo! Maganda na wala ang tulong ng kanyang arkitekto. Bago makapagpatayo ng kapitan, ay nakailangan ng isang nalupan o perito pa. Ano bang pinag-iisa? Ang nangangailangan lang ng isang pinito o suka lamang. Ang alkalde si Paridamaco ay patuloy na nagsasabat. Ang bagay ng Diyos wala ng kasama. Kailangan maging mula po kami magsasabat. Sa buhay sa pusoy, pinaparasaan ang mga magulang ng kanyang mga ulubog. Nangamatay sila sa loob ng bilang buwan. Gaya naman ng mga ilap, sabi natin, walang nagdamo. Ang mga tamang balik sa kanya ay nang pagkakas. Oh! Oh! Dito kayo! Ang mga lumaki ay mga matay. Ngunit
Siya ay ating pinakaiwasan. Ngunit siya ay narito sa kaluban ng Diyos. Katulad siya ng Diyos. Tahimik ang ating tuloy. Pero bago ang lahat, pero ba sa inyo na nagpahal ng kanyang ama? Nakikita mo ba? Nadarama mo ba ang katahimikan yan? Ang ating ama. Alagad ka nga ng Diyos ng kapayapaan. Paring puno ang bibig ng kabanalan at pananalig. Ngunit ang puso'y ng lipos ng kaibigan. Marahil, hindi mo nakilala ang kalagaan ng isang ama. Dapat sana naisip mo man lamang ang sarili mong ama. Ikaw ay natulang may sala. Huwag kayong kilo. Tatagayin mo naman na natin kamay ng masamang gulo. Pero huwag kayong mag-alala. Tahimik ang likod ng ating puso. Ang ating mamay ang buting tao. Parang alam kabuti si John Christian. Siya ay gumawa ng kabutihan. At ni minsan ay di siya ng api ng kapwa. At ano ang inyong ipinagpi? Sinira niyo ang puri ng ating ama. Inusig, sinasangkapan ng mga mamang laban sa kanya. At dahil dito, inakit ang kapangyarihan ng pagkapari. Ilapastangan ng libingan. Ilahit ang alaala. At di pa na siya ay inuusig kayo ng anak na ito. Ako, nag-iibig kayo mag-arap. Kanina lamang ay narinig ko. Ang paggamit niya sa akin. At ako'y di ko. At ngayon nagsadya rito upang ako ba sa guluhin? Ano ba? Nagkita ko ng walang iniisip. At nagtataka marahil kayo. Tapos narinig ninyo, amasin ang pangalan ng ating ama. Natagpuan ninyong walang laman ng kanyang upay. Nang inyo itong dalawin upang idalangin. Ang kanyang kaluluwa. Hindi. Hindi gumigo. Sa makatulid. Ang taong ito'y nagyan nyo ng sala. Ay, kitang kamera. Tawa ng Franciscano. Ng kanyang mukha, ng kanyang palad. At matuloy lumayo. At siya wala sa kanya. Siya na po ang nagtatapos ang aming